So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Rat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is January 12, 2026 and our topic is all about the first murderer. The concepts all about Cain, the first murderer. So, ang kwento ni Cain ay nagpapakita kung paano ang kasalanang hindi inaasikaso sa puso ay humahantong sa malalang bunga. So, binigyan siya ng Diyos ng babala at pagkakataong pagharian ang kasalanan. Ngunit hinayaan ni Cain na lumaki ang galit, inggit at nasaktang pride sa kanyang puso. Ang problema ni Cain ay hindi lang sa kanyang ginawa, kundi sa kanyang affection. Hindi nakahanay ang puso niya sa Diyos. So, itinturo ng buhay ni Cain na ang pagsamba na walang pagsisi ay nagbubunga ng resentment at ang galit na hindi pinamahalaan ay nauwi sa pagkawasak. So, hindi lang ng iba kundi pati ng sarili. So our Bible readings for today is all about Genesis chapter 4 verse 1 to 8, ASMD version. Nagsama si Adan at ang kanyang asawa na si Eve or si Eva at nabuntis si Eva at ang anak kay Cain. Sinabi niya sa tulong ng Panginoon ako'y nagsilang ng lalaki. Pagkatapos ng anak siya muli at ito'y si Abel na kapatid ni Cain. Si Abel ay naging pastol ng mga tupat. Si Cain naman ay magsasaka. Pagdating ng takdang panahon, naghandog si Cain sa Panginoon ng bunga ng lupa. Si Abel naman ay naghandog ng pinakapili at matatabang bahagi ng kanyang mga panganay na tupa. Kinalugdan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang kanyang handog. Dahil dito nagalit si Cain at nanlumo ang kanyang mukha. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka galit at bakit nanlulumo ang iyong mukha? Kung ginagawa mo ng tama, hindi ba dapat kang maging masaya? Ngunit hindi mo ginawa ng tama, ang kasalanan ay parang mabang sa hayop na nakaabang sa iyo. Nais ka nitong sakupin, ngunit dapat mo itong pagharian. Ngunit kinausap ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at nang sila'y nasa bukid, pinatay ni Cain si Abel. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Cain's anger escalates to the murder of Abel. So, nagsimula ang kasalanan ni Cain sa galit at inggit. Hindi niya hinarap ang kanyang emosyon sa harap ng Diyos dahil hindi niya pinigilan ng galit, nauwi ito sa kaharasan at pagpatay. Second is Cain's problem is a problem of the heart. So, hindi lang handog ang issue, kundi ang kondisyon ng kanyang puso. So, may worship si Cain pero walang pagsisi at pagsunod. So, kapag mali ang puso, kahit ang mabubuting gawa ay hindi nakakalugod sa Diyos. Second, last is Cain's status a relentless wanderer on the earth. So, bunga ng kanyang kasalanan, si Cain ay naging isang taong walang kapahingahan at direksyon. Ang hiwalay sa Diyos ay nagbubunga ng relentlessness. Ang pusong ito ay hindi akla sa Diyos ay laging ligaw. So, ngayon na tayo sa ating application. So, first application is mind your own heart issues before becoming angry. So, mahalagang suriin muna natin ang sariling puso bago sisihin ang iba. So, madalas ang galit ay bunga ng insecurity, pride, o unmet expectation. So, kapag inasikaso ang puso sa harap ng Diyos, nababawasan yung galit. Second is minimize your anger by engaging in true worship. So, ang tunay na pagsamba ay hindi lang handog, kundi pagsuko ng puso natin. So, kapag nag-worship tayo ng may humility at repentance, lumalambot ang puso natin dahil ang presensya ng Diyos ay nagpapahupa ng galit at inggit. And last is manage your anger before it becomes a sinful act. So, ang galit ay emosyon, pero nagiging kasalanan ito kapag hinayaan nating kontrolin tayo. So, tinawag tayo ng Diyos na pagharian ng kasalanan, hindi magpaalibit dito. So, ang maagang pag-amin at panalangin ay susi para hindi ito lumala. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why is unresolved anger dangerous to both our worship and relationship. So, for me, mapanganib ang unresolved anger dahil unti-unti nitong sinisira ang ating relasyon sa Diyos at sa kapwa. So, sa devotion na ito, natutunan ko na pwedeng may worship sa labi pero galit sa puso at iyon ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. So, ina-apply ko to sa buhay natin sa pamamagitan ng pagiging honest sa Diyos tungkol sa ating galit, paghingi ng tawad at pagpili na ayos
ang ating puso bago pa ito magbubal salita o gawa na makakasakit sa iba. So let's pray po. Lord God, salamat po sa babala na ibinibigay mo sa pamagitan ng kwento ni Kay. Lord God, suriin mo ang aming puso at ilantad ang anumang galit, inggit o pride na hindi pa namin kayang iharap o hindi haharap pa sa iyo. Lord, turuan mo kami mag-worship ng may tunay na pagsisisi at tulungan mo kami pagharian ang kasalanan sa halip na pagpaalipin dito. Lord, kalinisin mo ang aming puso at gabay mo kami sa landas ng aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen.